Ito nga pala si Jericho na apat na ang anak, pero yung isa is umalis. Di nagpapaalam. Tapos, ito, 6 na taon na akong mag-aanim na mag-aanim na akong mag-aanim na taon na akong kasal. So, magiging tatay. Ay, wait lang. Hindi to. Okay na to. So, sa pagiging tatay, ang halaga na maayos yung pamilya mo, may order yung pamilya mo. At isa sa mga natutunan ko, yung halaga ng ministry sa pamilya. Nung nagsisimula pa lang kami, nagkaroon kami ng time na naghanap kami ng church. Kakalipat pa lang namin ito. Tapos ang mindset namin, hindi tayo hindi tayo kukuha, hindi tayo magpapa-benefit, kundi tayo yung magsiserve, tayo yung magbibigay. Tapos ngayon, after 5 years, yun na pala yung mismong essence nung ministry. Kasi, yung ibig sabihin pala ng ministry, ito yung way mo para mapakita mo yung love at service ni Jesus na mamimit mo yung needs ng ibang tao spiritually, mentally, emotionally, physically. So, hindi nakafocus sa'yo, kundi doon sa ibang tao. Ngayon, yung ministry itself, ang ibig sabihin pala niya sa Greek is service. So, ayun. Nakakalungkot lang ngayon kasi yung ministry, ina-attach lang nila sa loob ng simbahan kapag meron kang title or isa kang pastor, nasa ministry ka, o kaya gumagawa ka sa ministry ng simbahan. Pero, sa essence pala niya, kung ginagawa mo yung isang bagay with love at namimit mo yung needs ng isang tao, ministry na yun. I-compare natin yung damit na ginawa out of love. Na iniisip mo yung mainitan yung isang tao, yung gawain na yun, ministry na yun, kagaya ng pagpipreach sa pulpito. Kaya pala tayo kinategorize na servant. Kasi hindi dahil inaalipin tayo ni God or gusto na tayong i-undermine, diba? Kundi, maging katulad mo ko kasi ako, naging servant ako, nagsiservice ako sa ibang tao para ma-meet yung spiritual, physical, mental, and emotional needs nila. Habang inaaral ko tong topic na to, napatanong ako kay Lord, God, ano ba yung gift? Kasi yung gift pala, ito yung spiritual gift. Kaya pala binigay sa atin to. Yung magaling ka mag-preach, magaling ka mag-evangelize, nagpapagaling ka, nag-speak in tongues ka, nagpa-prophesy ka. Ibinigay pala sa'yo yan para sa service ng ibang tao. Para ma-meet mo yung need ng ibang tao.
kailangan nilang encouragement. Binigyan pala ako ng encouragement na gift ni God. Tapos, huwag natin siya tingnan as hierarchy na ako nagpipreach, binigyan ako ng wisdom ni God. Andito ako sa taas. Taga-ano lang ako, taga-hugas lang ako ng pinggan. Hindi. Tingnan natin siya as body. Isang katawan na magkakaibang parte, pero isa lang yung purpose para mag-serve. Or, yun. Kaya sabi ko kay God, napatanong ako, Lord, ano ba yung gift na binigay mo sa akin? Na masaservan ko yung ibang tao. Actually, tinanong ko rin sa asawa ko nung shinare ko sa kanya tong topic na to. Sabi ko, parang feeling ko healing yung gift sa akin ni God. Tapos sa kanya, lumaki yung mata niya. Tapos sabi niya, kasi ang reflection niya kahapon, nagpapasalamat siya daw, nagpapasalamat siya kay God na yung asawa niya, siya yung, ako daw, is yung therapeutic healing niya. Tapos, is it the confirmation, God, na ako yung maging yung nakikinig sa mga tao mo, na through my presence, or yung sa physical na na presensya ko, gumaling sila kasi walang nakikinig sa kanila. Emotionally, nandun sila, parang down sila. Ngayon, ang naisip ko rin kasi dati, meron mga taong pinagpray namin mag-asawa. And salamat sa Diyos, nagkaroon sila ng kagalingan sa physical nilang katawan. And next episode ko na ito, i-share kung gaano kagaling ang Diyos dun sa mga panahon na yun. Lord, baka yun yung gusto mong i-serve namin mag-asawa or ko sa tao mo. So, siguro this is the time na parang kung may nararamdaman ka physically, emotionally, nasasaktan ka, we are open, kami mag-asawa, na makinig, na ipag-pray ka, sumama sa prayer sa'yo. Magbibigay lang ako dyan sa comment, or maglalagay ako dyan sa comment kung paano mo kami makakontak, or paano ka namin makakontak. Kasi sa panahon na to, ang daming ng boses, ang daming ng stress na nararanasan ng isang tatay. At hindi man lang mailabas. Ang daming namin nasaksihan niya ng mag-asawa. So, ito, libre lang to binigay sa amin. At libre lang namin tong ibibigay sa iyo. So, sana nakatulong itong episode na to para ma-reach out ka namin and makausap ka namin soon. So, sana magkita na tayo.